de Almeda sa titulo po purong Panginoon kasang lang Panginoon sa pagpapala si Bumpi kamahal na sa Kristo. Ako lagi sa atang po ng pinakamataas sa pagpupuri pagwalhati pagkasama sa ating mapagpalang mamalasan sa mga pagpapala natin pinakamahalap ng Kristo. Pinagbukan ng pagkapalang niya and give the all honor and respect to our beloved and noble pastor Evangelist Miguel Almeda and the prophet of our loving God. And we always try to remember the noble San Pastor Almeda at papatili po ng sa mga children sa mga beloved listeners of the world. Amen. Praise God. At sa pagkakita mga kailangan na pagalingan ng magkatubunan ng problema sa lunin. Huwag lang po kayong basta content kapakinig naman dito sa radyo bagos makadalo po mismo sa aming pumamalagawan dito po sa Metro Manila. Sa araw po na po sa ating General Worship Sunday 10:05 po ng hapon, ating midweek service 8 po ng gabi, araw ng Biyernes 8:30 po ng gabi, ng umaga ng Sabado, araw ng Linggo bukas 10 to 5 10 hapon yan po tatlong beses na din ang Atlantic Sports Complex sa Rosas Avenue, Quezon City. Malapit po yan sa dating Pantranco Terminal. At atin din pong naka-live streaming din po tayo. Please log on to www.jmcim.tv po ng gabi pag Biyernes at 10 naman po pag araw ng Linggo. At ating mga delayed telecast Lunes, Martes at Huwebes para mga sa karapang po alas 10 hanggang alas 2 po ng hapon. Ang ating TV program ongoing po ngayon sa PTV po every Saturday 11 to 12:30 po tayo natin araw ng Linggo. At ang radio program dito po sa Radyo 1 DZME 15:30 sa inyo po matalapit ang Lunes hanggang Sabado. Alas 11 po tayo hanggang alas 12 po ng ating bilang tayo po naka-live streaming din po. Please log on to usstream.tv/channel/DZME Manila. At ang ating pong bilang telepono sa ating pong himpilan 861-6947 861 sa pagkita mga inibig ko at magpasalamat sa ating dakilan sa buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. At ating mga bilang telepono sa ating pong pastoral house 419-3019 419-3019-3791. Ito po kasama niyo po sa pagkakami aming hatira ng mga pagkapalang espiritual na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. At tayo patuloy magpuri sa ating dakilan sa buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved Analyst Almeda Smith sa makalangit na awiting niyang sa araw na yun. Bago po tayo magpatuloy tayo po muna kayo sa punto malangin sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Opo, dakilang mapagpalang ang mabanal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Pangunan dalangin po na aming minamahal ginagalang Pastor Evangelista Almeda, yung huling propeta o Diyos minsan po kami nagbubuto. Salamat na yung pong banal kami sa puwit, sa lupon, sa oras, sa pagkitang halat, ang aking pong dalangin yung mahal na Panginoon sa Jesus. Salamat ang aming minamahal tiniibig ng mga listeners, lahat aming website na magpapatay na karamdaman, mabigat ang problema sa loorin, tugon din po sa hingin ng kamaran at higit sa lahat, mahal na Panginoon sa Jesus, patuloy silang kausapin, patuloy mambuksan ang kailang mga spiritual na pangunawa upang sila may mga kapiling sa aming Diyos po yan, bisa kami patukan sa lahat ng nagkukulang at sa oras na ito aking sinasaway ang lahat ng hadyang nakaway sa Pinases Kasal in the mighty Amen. Praise the Lord. Pagkakataon sa aking beloved ko. Amen. Praise the Lord. God bless you po. La Cruz. Una tigit sa lahat po aking pinabot ng pinakamataas, pagpuri, pagpapasalamat, paglulhati sa ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at bumabati po ng isang magandang gabi sa ating magagalang na Pastor Angelis Wildy Estrada Almeda, ang huling propeta sa ating kapanahunan. At patuloy na inaalala natin ang mga gininto ang turo ng ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda, maging sa kanilang beloved children, beloved family.
magandang gabi po sa inyo lahat. Sa lahat po ng ating minamahal na radio listener, sa ating minamahal na mga kababayan, happy listening po sa inyo lahat, maging sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, akong gagawa sa Visayas Mindanao, maging sa lahat po ng mga nanonood ng mga ating mga live webs, po yung ating Diyos, happy listening po sa inyo lahat. At mga members, tayo dadako na po sa mga buhay ng patotoo. Itong bahaging po ito, inihahayag po ng ilan lamang po sa mga pinagpalang mga kapatiran, milyon pinagpalang kapatiran, kung paano sila ingatan, pinagaling, nilutas ang problema, higit sa lahat ng nakasiguro sa katas sa buhay ng walang niyahayag nila ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal, Panginoong Hesus. Puri ng ating dakilang Diyos at pagkakataon sa ating beloved Brother Parley Alba. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Aba po ang lahat, ako po ay bumabati sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! At pangalawa, ako bumabati sa ating pong ginagalang beloved evangelist Pastor Weddy Estrada Almeida at sa kanya pong butihing mga anak at sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Hallelujah! Mga minamahal, tunay na ang hallelujah, praise the Lord ay makapangyarihan. Mga minamahal, narito po ako po ibig magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa kabutihan niya, ginawa sa aking buhay nung isang gabi lamang po, mga minamahal, nung Biyernes ng gabi. Ito nangyari, mga minamahal. Kami po ay nag-aayos na po para pumunta dito sa ating overnight. At ako po, inayos ko po yung aking tricycle, kinabit ko po yung motor sa sidecar. Yun ang aming gagamitin sa sakyan papunta dito sa overnight po. Ito hindi ko sukat akalain, hahanto po sa ganitong pangyayari. Na ako po ilalabas na po, mga minamahal, nakakabit na po yung sidecar. Doon po sa aming pong tinitirahan. Ito po may nakaharang na 2 bato na malalaki, so hindi po makadaan yung sidecar, mga minamahal. Ito po yung aking inalis para hindi na po pabalik ulit doon sa may daanan. Subalit, mga minamahal, anak po ng aking kapitbahay, mga minamahal. Ipinarada ko yung tricycle doon sa taas para wala na po makaharang paglabas namin. Subalit, itong pagbaba ko po, mga minamahal, naglalakad na po ako. Nasa lubong ko naman po itong batang ito. Nagmumura pa rin sa akin. At ang bato na itinabi ko, nandun naman po uli sa may daanan. Ako hindi nakapagpigil sa bagay na yun. Napiga ko yung bunga ng batang ito dahil nagmumura po talaga. Subalit, hindi ko inakala, mga minamahal, na hahantong sa ganitong gulo. Ang nanay nitong batang ito, ini-speak ko, nasa labas pa. Yung pala, mga minamahal, yung nanay, sinugod na yung aking beloved wife. So, narinig ko, nagkagulo na doon sa baba. Bumaba ako, sabi ko, Jesus name, hallelujah. Ang sabi niya, pag-usapan, sige, pag-usapan. So, mga minamahal, naglalakad kami, mag-uusap. So, hindi mapigilan, mga minamahal, dahil ito ay may anak na 2, na binata na. Sinuntog ko, tinawagan ko ang isang bata na para hindi makapagpanakit sa akin. Saka hanggat marami nang lumapit na mga relatives nito, mga tiyuhin. Sabi ko, in Jesus name, hallelujah, in Jesus name. Hindi makalapit yung mga malalaki na may yung isa na hindi ko alam kung anong mga dala nila. Yung nanay ng bata, hindi ko napansin nandito sa likod ko na ako'y nasaksak, mga minamahal, ng ice pick. Sabi ko, nasaksak ako ng ice pick. Ramdam ko, mga minamahal, dito sa likod ko. Baon, sabi ko, hallelujah, bitawan ninyo ako dahil nahawakan ako, mga minamahal. Bitawan ninyo ako dahil may saksak ako. Sabi ko, in Jesus name, in Jesus. Matagal akong nakawala, mga minamahal, sa dami naghahawak sa akin. Pati yung malong asawa, hinawakan ako. Nakawala ako na papasok ako ng bahay, ang iniisip ko, maraming madidisgrasya sa akin. Subalit, nung nakapasok ako ng pinto ng bahay, ang sabi sa akin, narinig ko ang boses, anak, itaas mo ang iyong damit. Tingnan mo sa salamin. Tinaas ko ang damit ko sa likod, mga minamahal, at tiningnan ko sa salamin. Napakaliit lang, pero ramdam ko masakit pa talaga, mga minamahal. At muli akong lumabas, mga minamahal, na walang dala, at pinapatuto ko sa kanila ang Diyos kong pinaglilingkuran buhay. That's right, hallelujah. Hallelujah. Ganun pa man, mga minamahal, ramdam ko masakit. Inubo-ubo ko, mga minamahal, nagdududa ang aking baga. Hindi ko sinabi sa bilabid ko. Sabi ko, tumawag ka. Bakdir, naghanap ako ng hospital para magpa-medical. Naghanap din ako ng pulis. Sabi ko, gusto kong mahuli. Pumunta ako ng Kulyat. May hospital doon maliit. Hindi ako tinatanggap. Pumunta ako ng pulis. Hindi ko sinabis. Kung lanting, ayaw ng lanting, hindi daw sila kanila pwede. Tinuro ako dito sa
Avenue. Pinacheck up ko po mga minamahal ito doon sa East Avenue. Ang sabi sa akin, hindi pa natin malaman yan, sa akin mga minamahal po. So nagpang-abot pira po ang nangyari ng ating pong pinakamamahal Jesus. Naira sa akin na gusto kong siyang ipakulong, maaresto. Dumating nga po sa hanto na ganon mga minamahal ay maaresto, subalit nariyan ang itinangaral ng ating pong iginagalang beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida na maghahari sa ating puso ang pag-ibig. Siya ay ating pinatawad. Nariyan siya ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating gilang Diyos sa buhay ng patuto nating beloved Brother Parley Arba. Talagang siya po'y pinag-ingatan sa kapamakan dahil po siya po'y nasaksak ng ice pick. Ngunit pinag-ingatan siya nating pinakamamahal na Panginoon. At mahal sundan naman po natin ang kanyang beloved wife. Siya rin po ang magpapatotoo, mga minamahal. Kung puso ko nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa biyaya pagpapala po niya sa amin pala po. Talaga mahal, mga minamahal. Dahil po nangyari talaga noong Friday ng gabi. Paalis na po kami dito sa ating panambahan. Hindi ko po sukat akalain mga minamahal na kami po magkaroon po ng trahedya po. Dahil ang aking beloved husband, inayos po niya yung tricycle upang hindi po siya maharangan na sasakyan. Ngunit may isang bata po talaga na nagmumura na aking beloved husband. So ginawa niya, hindi ko alam po talaga ang mga pangyayari dahil po dumating ang time na nandun po ako sa loob ng bahay. Hindi ko po akalain po mga minamahal, sinugod po ako sa aming tahanan yung pong sumagsag ng beloved husband ko. Mga minamahal, doon ko nakita ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Dumating time na nireview ko pa, doon na po ako sa puno ng saging. Diyan po talaga nakita ko ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon na talagang hindi na po siya makalapit-lapit sa akin, nanigas po. Hanggang dumating ng oras po mga minamahal, ang aking beloved husband, hindi po niya alam ano nangyayari na sa akin. Sumugod na po ang kanyang dalawang anak upang kumuha na po sila ng tubo. Yung isang anak, kumuha na po ano ng pinagkukuha upang ipalo ng aking beloved husband. Ngunit ang ginawa ko po, akap-akap ko po yung beloved husband, mga minamahal. Hindi ko alam na sinaksak na po ang aking beloved husband sa likod. Tapos ang ginawa ko, sabi ng aking beloved husband, sinaksak ako, sabi po na akong pinsan, ate may tama si kuya, ginawa ko po mga minamahal. Tinagpo ko po siya sa ospital. Pagkatapos, doon ko po nakita na talagang duguan po siya. Naging gulat ko po mga minamahal. Bakit pagdating sa ospital, andiyan na po, tumatawag na po na kailangan ko ang prayer sa beloved husband. Kailangan ko po ang tulong sa mahal na Panginoon sa mamagitan na ating pong beloved pastor. Mga minamahal, pagdating po namin sa ospital, wala po ako nakitang dugo. Samantala doon sa bahay, kita-kita ko po mga minamahal. Hallelujah. Hindi ko apalain. Pag-imalaan pala ako ganito. Mama, sama. Doon ko makakita mga minamahal. Himala talaga. Ngayon po mga minamahal, nakikita ko nga beloved husband. Wala na ako nakitang sugat. Wala na mo lahat. Wala na siya naman kung anong paman. Sabi ng doktor, kailangan may dextrose natin. Lagyan natin yung swero. Sabi ko, Dok, wag na po. Nanampalataya po kami sa mahal na Panginoon. Member po kami ng Jesus Meron Crusade. Dahil ko po ngayon ko pa napatunayan na totoo ang ating pinakamahal na Panginoon na totoo buhay. Hindi ko, mga minamahal, talagang totoo ang ating pananagawain. Hallelujah. Nakita ko ang iyong mahal na asawa. Nung nagre-review po siya, mga minamahal, wala po silang nagawa, kundi talagang tahimik. Nakita ko ang aking beloved husband, parang isang higante nag-re-review. Hanggang ginawa ko po mga minamahal, nakita nung nanghihina na po ang katawan ng physical po niya. Doon ko po siya tinakbo sa hospital.
Tapos, mabo yung certification upang mag-file po ako na demanda. Dumating time, mga minamahal, nakiusap ko po sila. Tapos sabi ng asawa ko, gusto ko sila, mabulok sila sa bilangguan. Mga minamahal, dahil po sa panalangin nating beloved pastor, tinuruan po tayo magpakumbaba. Tinuruan po tayo upang paano po tayo mamuhay ng may pag-ibig po. Ginawa ko po mga minamahal, yung desisyon na po sa katastasan na kailangan makulong na kayo. Kasi talagang grabe yung kaso nitong panaksak nyo sa likod. Ngayon po, ang ginawa ko po, gusto ko po sila mahuli sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ngayon ko kaya sila dinala dito. Sila pong magpipinsan po. Panginoon, ayaw ko sila ihuli sa dako ng pulis, kundi dito po sa mahal na Panginoon. Kaya ko sila dinala. Ngayon, narito na po sila, mga minamahal. Buhay na patotoo. Ngayon na nila natunghayan na ganito pala ang gawain natin. Sila po mga minamahal, galit sila pag hallelujah, praise the Lord. Lagi na lang kayong ganyan. Ngayon na nila napatunayan. Lumuluha ako. Ganito pa ang gawain nyo. Grabe talaga ang pagpapala sa kanila. Ang sabi ko, natunghayan nyo ang gawain namin. Tunay na mga makapangyarihan. Mga minamahal, maraming salamat sa mahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat niya sa amin. Ang lahat ng kapurihan sa mahal na Panginoon Hesus. Igipagdasyo ating beloved Sister Edith Alba. Yan po ang naganap na himala sa kanilang buhay, sa kanilang mag-asawa na talagang iniligring sa kamatayan ang kanyang beloved husband at imbis na ipakulong yung gumawa ng kasamaan, ito po inilapila sa paanan ng ating pinakamahal na Panginoon, maging yung kaaway po nila ay naligtas sa magitan po ng banal na ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. Kaya nais po ng ating minamahal, ginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida na kay pagpalain. Inanyahan po kayong dumalo sa ating banal na gawain. Ito ginaganap po sa KB Amoranto Sports Complex, A. Roses Avenue, Quezon City. Malapit po ito sa Fisher Mall. Every Sunday, General Worship, 10 a.m. to 5 p.m. Every Wednesday, Midweek Service, 3 p.m. to 8 p.m. And every Friday, Overnight Prayer, 8:30 p.m. to 4:30 a.m. At patuloy mga minamahal ko, ang programang ito, Jesus Miracle Hour, pakinggan niyo po ito sa program ng DCME 15:30 sa talapitan po ng yung AM band, Monday to Saturday 11 p.m. to 12 midnight. At mapapanood niyo po ang ating TV program. Ngayon po ay ongoing ang ating TV program sa PTV Channel 4. Every Saturday po yan, 11 p.m. to 12:30 ng madaling araw na po, mga minamahal ko. At mga minamahal, ang ating telephone number for prayer and counseling. Pwede po kayong tumawag sa ating telephone number 419-309. Mga minamahal, pwede po kayong pwede po natin mapanood ang ating live video streaming through internet. Please log on to www.jmcim.tv. Ulitin ko po, www.jmcim.tv. At sa lahat pong pinagpapala at sa magitan po ng programang ito, kung nais nyo rin po makibahagi sa patuloy na pangaral na Ebanghelyo ng Kaligtasan, pwede nyo i-deposit ang inyong mga cash donations sa magitan po ng ating JMCIM Savings Account Number 390-289-574 Banco de Oro, Fairview Branch, Quezon City. Ulitin ko po, JMCIM Savings Account Number 390-289-574 Banco de Oro, Fairview Branch, Quezon City. At mga minamahal, ang ating banal na krusada na gaganapin po sa dako po ng Kaingin, Kawit, Cavite, mga minamahal ko. Ito po sa June 20 and 21, launa hanggang alas 4 ng hapon. At mga minamahal, tayo muna ay makapakinig ng isang makalangit na awiting, walang imposible sa Diyos. Amen. Diyos ay nagmamahal.
sa kanya'y nawawaglit. Bakit di mo subukan ngayon sa kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay. Siya sa'yo'y naghihintay. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manali ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo ba'y kabiguan, sakit o mga karamdaman? Magagawa niya ang lunas. Walang posible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manali ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved lalay, sa pinagpapapuling awiting walang imposible sa Diyos. Pabilisin sa Lord every Wednesday, Friday sa Kibon Sports Complex sa Roses Avenue, Quezon City. At kayo patuloy po nakikinig sa Malakas Jesus Miracle Hour, hatid sa inyo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tayo po na sa bahagi para po naman pinagpalambuhay na po ito habang may binibigay ang huling magkapasalamat sa ating beloved Brother Roger Tinadora. Amen. Amen, praise the Lord. Ang kataas-taasang pupuri at pasalamat sa tanging Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin natin pinakamalang Panginoon Jesus. God bless you, my beloved preacher. Puri sa utak. At may namumdugo po sa aking utak. At ako po inuntog po ako ng aking kaway. Yung sobrang aming kalasingan. Yung po dinala po sa ospital, walang malay. Kaya tundo sa ospital. At in-extray po aking ulo upang tignan nila kung may namumundugo. Yung amang minamahal at may paglabas ng resulta ay yung nga po may nakita po namumundugo upang dapat na po ito operahan kasi po kung di na po ma-operahan ito ay magiging na raw po at walang lalabasan. Ito ay aking kakamatay. Subalit malaki po ang hinihingi sa amin sa operasyon, 100,000 po. Ang sabi po namin sa doktor at wala po kaming galong kalaking pera at wala kami kukunin noon. Sabi ng doktor, paano yan, wala tayong magagawa, kaya maoperahan yan. Kung hindi, 3 araw ang taling yan ay mamamatay na. At sabi ng aking beloved kapatid, ilabas na lang po ako sa ospital upang doon po kami sa aming tahanang
pahinga po sa kanin, gagaling mo na doon. Yung mga minamahal, may kapitbahay po akong kapatiran doon sa aming lugar yon at pinuntayan po ako at sinirahan po niya ako at ang sabi sa akin, gusto mong gumaling, sumama ka dito sa gawain ito. Doon ay may tunay na Diyos nagpapagaling. Yung nga po mga minamahal, di po ng dalawang isip, sumama po ako doon sa brother ito, dinala po sa Amoranto. Pagdating doon mga minamahal sa Amoranto at madami pong tao, mga minamahal, at pagkatapos po nila pagpuri mga minamahal, tinawag po kami upang sa harapan po, upang po kami magsisi sa aming mga kasalanan. Yung mga minamahal, ginawa ko po mga minamahal, pagkatapos kami magsisi, tusmuhan, at pagdating doon, binihisan po ang minamahal, at pagkabihis ko po mga minamahal, linubog po ako sa tubig sa Panginoon Hesus. Mga minamahal, at paghahon ko po sa tubig sa Panginoon Hesus, mga minamahal, nakita ko ang himala ng mahal na Panginoon. Kinistap po ang aking mga mata, at nawala po aking pagduduling. Duling na po ang minamahal at malaka. Yung mga minamahal, umiyak po ako sa mahal noon, at ang sa mahal na Panginoon, totoong Diyos ka dito sa gawain ito. At ito ay isang pinagaling aking karamdaman. Maminamahal, totoo ang Diyos dito sa Jesus Miracusid, dahil sa kanyang maminamahal, binago rin po aking buhay. Yes, kasi dati po akong adik sa aming lugar, at punong-puno ng bisyo, shabu, marijuana, at saka alak, maminamahal. At marami po ang hikaw sa aking pong timing, punong-puno po ng hikaw ito, maminamahal. At saka sa ilong po, at saka sa dila, maminamahal. Lagi po nakahubad sa aming lugar, at lagi po sabog at lasing, maminamahal, at mahaba po aking buhok, at ang tawag ko sa amin si Amay Bisay, maminamahal. Mahal, nung naglingkod ko dito sa mahal na, dito sa Miracusid, maminamahal, nagawang ay, at pinatin po aking karamdaman. Ito ngayon sa harap, ito po ngayon, nagpapatotoo dito sa region na ito, maminamahal, upang ipahayag ang totoo ang Diyos dito ng kabutihan. Ay totoo ang Diyos dito. Kasi dahil po sa kaya, aking buhay, pinagkaya aking karamdaman. Kaya po, sobrang papasalamat sa mahal na Panginoon. Po, nung po mga minamahal, at wala pong balo sa aking mga kaibigan, kahit isa. So, bakit ngayon dito mga minamahal, natagpo ko na po aking kaibigan, kundi ang gisang Diyos na buhay, mga minamahal. Siya po ang aking nagbago. At ito po ay may kabanalan na po ang aking kasuhutan. Wala na, tatlong taon na pong naglilingkod dito sa mahal na Panginoon. At yun po ay nasa kabanalan na po ako. Wala. Amen. At yung ang kalatasan po, pupuro at sa tanging Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Sa pinagpalang patutunyan niyo po napakinggan, ikaw para sila pinagpalang binagong lubos ng ating dakilan Diyos sa mga imong praise God. At gusto po na sa aming minamahal, ginagawa sa Ebanghelista, alam mo na kayo pagpalain lubos. Kayo po yung mga kadulad dito sa aming pumapalagan dito sa mga. Habang muli aking binibigay ng bumang sa akin, Preacher Brother Joey Mansa, para po mga announcement, Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, my beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz. Sa lahat po nating mga radio listener, patuloy po na inaanyayahan po na dumalo sa ating banal na gawain. Ito ginaganap sa KB Amoranto Sports Complex, Roses Avenue, Quezon City. Malapit po ito sa Fisher Mall. Every Sunday, General Worship, 10 a.m. to 5 p.m. Every Wednesday, midweek service, 3 p.m. to 8 p.m. And every Friday, overnight prayer, 8:30 p.m. to 4:30 a.m. 419-3019 at patuloy po kayo sa programang ito, Jesus Miracle Hour, Monday to Saturday, 11 p.m. to 12 midnight. Patuloy po, panoorin niyo po ang ating TV program, ongoing po ngayon sa PTV Channel 4, every Saturday po yan, 11 p.m. to 12:30 a.m. At sa lahat po na ating minamahal na mga radio listener, mga mahal ko, pwede po kayong manood po through live streaming ating living through internet. Please log on to www.jmcim.tv at mapanood ka every Sunday and every Friday. Sa lahat pong pinapapala at nais din pong makibahagi sa patuloy na pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, pwede niyo pong i-deposit yung mga cash donation niyo po sa magitan po ng ating JMCIM Savings Account number 390289574, Banco de Oro, Fairview Branch, Quezon City. Ulitin ko po ating JMCIM Savings Account number 390289574, Banco de Oro, Fairview Branch, Quezon City. At mga malang ating banal na krusada sa dako po ng Kaingin, Kawit, Cavite,
this coming June 20 and 21, Sabado at Linggo, mga minahal ko, mag-umpisa po ng 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. Amen. Praise God. Yan po sa Beloved ko, Lord Joey. At yan po na natatapos ang unang bahagi natin mga kaibigan. Bago po tayo makinig ng Ebanghelyo Ligtas, tayo po muna magpakilala natin po himpilan radyo. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio with Ortigas Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagpapagong hanap mo sa AM. Ito ang DCME 15:30. Oras sa mga puluan, alas 11:31 ng gabi at sa oras pong titid ako na po sa pinakamahalagang bahagi natin matalagawan. Ito pong makikinig ng Ebanghelyong Ligtas ng buong pagkakataon na po pinagkakalob sa ating beloved Lord Preacher Rob Blanco. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless you, my beloved co-preacher. At tayo po may namahal ay sama-samang nagpapabot ng mataas sa pagkulit-samba, pagluluwalhati sa banal na pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, ating nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng may likha ng langit at lupa, King of Kings and Lord of Lords, our dearest Jesus Christ. Purihin ang ating mahal na Panginoon. We give double honor to our beloved and honorable evangelist Fulde Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, preaching the word of God with love and power. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. And we'll never forget, we'll always treasure, remember the blessed memory and teachings of our beloved and honorable son pastor, Lina C. Almeda. Purihin ang ating mahal na Panginoon, beloved children, ang ating beloved and honorable parents in the Lord. Tayo po nagbigay galang at bumati ng isang magandang gabi. In the vineyard at maging sa lahat ng ating minamahal na kababayan na sumusubaybay ng banal na programang Miracle Hour. Magandang gabi po. Kahit po may naman magkaisang dumalangin. Dakila po namin ang mga Diyos na mapangalan sa lahat sa pangalan ni Jesus, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So nadalangin na amin na matinigaling Evangelisto Fulde Estrada, may the end-time prophet, nililing po namin at patnubay ang iyong paglangis, yung mga salita sa ganakin. Wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Mangusap ka po sa lahat ng amin na mga kababayan. Buksan mo ka lang magagawa, mahal na Panginoon. Mangusap ka po sa lahat ng amin na mga kababayan. Buksan mo ka lang po sa isipan sa bumong katotohanan. Alisin mo lahat mga nilangan at mahadlang, mahal na Panginoon. By the power of darkness, demons of unbelief and cast us out in the name of Jesus. Amen. Mami na mahal pumasok ang ating mahal na Panginoon Jesus sa Jerusalem upang matupad ang sinabi sa Banal na Kasulatan, mami na mahal, na mga tao po ay ibubunyi ang ating mahal na Panginoon at magsasabi silang, Hosanna to the Son of David, blessed is he that cometh in the name of the Lord, Hosanna in the highest. At siya po ay nakaupo sa asno, amin na mahal. Siya po ang tinanghal na hari. Subalit bakit sa asno nakaupo ang ating mahal na Panginoon? Dapat mga hari yan, dapat chariot. Yes. Diba? Minamahal pag hari yan, andun ang crown ng ating mahal na Panginoon. Ha? Subalit ang ating mahal na Panginoon, iisa ang damit, iisa ang sandalyas. Amin na mahal. Wala po siyang crown. Wala po siyang kaharian. Ha? Amin na mahal. Ang nakapalibot sa kanya, hindi mga sundalo na handa siya ipagtanggol, kundi mga disipulong wala ring magawa kapag nilusob ng mga sundalo at mga gustong pumatay. Amin na mahal. Wala rin po silang magagawa. Subalit dito po makikita po natin a humble servant. Yes. Ang ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Kaya nung pagkakataon yan, mami na mahal, mabasa po natin sa Mateo 21:8-9, mami na mahal. Basahin po muna natin. Ito po sa Ebanghelyo sa Mateo, Kabanatang 21:8-9. At inilatag sa daan ng kalakam bahagi ng karamihan ang kanilang mga damit, at ang mga iba'y nagsiputol ng mga sanga ng mga punong kahoy, at inilatag sa daan. At ang mga karamihan na nga sa unahan niya at ang nagsisunod ay nagsisigawan na nagsisipagsabi, Hosanna sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, Hosanna sa kataas-asan. Amen. Maging yung asno
amin na mahal, na inuupuan ng ating mahal na Panginoon. Hiram pa. Hindi pag-aari ng ating mahal na Panginoon yun. Inutusan lang ng ating mahal na Panginoon Jesus ang kanyang disipulo na kalagan yung asno doon, amin na mahal. At kung sino magtanong sabi ng ating mahal na Panginoon, bakit nyo kinakalagan yan? Hindi naman sa inyo yan. Yes. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, sabihin nyo, inutos ng aming ang aming mahal na Panginoon, ang aming master, ang nagutos sa amin. O ibig sabihin, maminamahal, kapag ginawa ng ating mahal na Panginoon, niloob ng ating mahal na Panginoon, walang magagawang tao, maminamahal. Pagkatapos ng mahal na Panginoon, pinalayas niya doon sa templo ang mga nagtitinda roon, maminamahal. Nirebuke niya, wala rin po sila nagawa, layas po sila. Maminamahal. Oh. Pagkatapos, lumapit ang mga bulag, ang mga may sakit, ang mga lumpo, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Nagko-question yung mga pari, scribes, Pharisees, nagko-question sila, sino ba ito? At ang sabi nila, marami nang sumusunod kay Kristo. Yes. Ang dami na niyang ginagawang himala. Ibig sabihin nila, totoo pa lang, nandiyan sa kanya ang Diyos. Hindi po pwedeng gumawa ng himala kapag wala sa kanya ang Diyos. Imbis mahipo sila, amin na mahal, because of their pride, Yes. amin na mahal, ang sabi nila, kinakailangan matigil ito. Kaya, plinano nilang patayin ng ating mahal na Panginoon. Subalit, nakikita po natin, amin na mahal, dito, pumasok ang ating mahal na Panginoon sa Jerusalem upang ipakilalang siya nga po ang sinugo, siya nga po ang the Messiah, amin na mahal, but He came in humility. Ang ating mahal na Panginoon ay isang Diyos na mapagpakumbaba. Yes. Amin na mahal. He's not arrogant. Katunayan sa banal na kasulatan, galit ang ating mahal na Panginoon sa mapagmataas. Humble yourself. That's right. Amin na mahal. At alamin mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, doon siya magbibigay sa iyo ng grace. He giveth grace to the humble. Amin na mahal. He resisted the proud. James chapter 4 verse 6. At handa po natin ang Philippians chapter 2, 3 up to 11. Amin na mahal. Atin po munang basahin. Dito po sa Santiago, Kabanatang 4, Talatang 6. Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, That's right. datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen. Sumasalangsang, He resisted the proud. Amin na mahal. Tingnan niyo yung chief priests and the scribes. Amin na mahal. Mapagmataas. Nakita na nila ang kapangyarihan ng Diyos. Ayaw pa rin pong magpakumbaba. Subalit sila rin po ay ginamit, amin na mahal, upang yung plano na matupad sa banal na kasulatan, ang ating mahal na Panginoon ay papaslangin para sa kaligtasan ng buong mundo. Sila rin po, amin na mahal, naging instrumento. Dahil sa kanilang pride. Subalit bandang uli dito sa banal na kasulatan, amin na mahal, nung mag-preach na po si Peter, amin na mahal, pinatay ninyo ang mahal na Panginoon. Yung kanilang mga puso, na-convict po sila. Ang sabi po nila, what must we do to be saved? Ano aming gagawin para maligtas? Amin na mahal. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Abay, nagpabautismo. Ang dami nagpabautismo. Kasama rin po yung ilang mga pari doon. Kita niyo, amin na mahal. So may panahon pa pala. Amin na mahal, nagpakumbaba sila. Mahalaga, amin na mahal, humility. Napakahalaga. That's right. Amin na mahal, if you want to be chief, ang sabi nga po dito sa Matthew chapter 20, 26 to 28, amin na mahal, hindi ka pwede magmataas. Yes. You want to be great, amin na mahal, kakaiba. Pag pinag-usapan ng spiritual, kakaiba, amin na mahal. You must be a servant of all. Basahin po natin, Matthew chapter 20, 26 to 28.
Dito po sa Mateo Kabanatang 20, talatang 26 hanggang 28. Sa inyo hindi magkakagayon, kundi ang sino mang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay maging alipin ninyo. Ganyan din naman, ang anak ng tao ay hindi naparito upang maglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Amen. Pinakita ng ating mahal na Panginoon halimbawa ng pagpapakumbaba. Minamahal, ang pagpapakumbaba, ibig sabihin, itong salita ng ating mahal na Panginoon. Ang babasihan po natin. Minamahal, the Word of God. Salita ng Diyos. Huwag ka magmataas sa salita ng Diyos. Alamin mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon at sundin mo ng buong papakumbaba kung anong nais ng ating mahal na Panginoon. 2 Corinthians chapter 10, verse 5. Ikalawang Korinto 10:5. Minamahal. Ating pumuksa sa ating banal na kasulatan. Dito po sa ikalawang mga taga-Korinto, kabanatang 10, talatang 5, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Amen. Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Yung mga bagay na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos, laban sa kaalaman sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ito kinakailangan ibaba, amin na mahal. Bring into captivity every thought to the obedience of God. Pasunurin mo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon Jesus, sa kanyang salita, amin na mahal. Kilos, isip, amin na mahal, salita must be subordinated by the Word of God. Salita ng Diyos ang ating babastihan, amin na mahal. Kaya nga po ang ating minamahal kinikalibang lista, will this struggle mega? Pag inutusan ng ating mahal na Panginoon, go! Amin na mahal, sumusunod. Yes, amen. Ano man ang hirap. Sabi nga po ng ating minamahal kinikalibang lista, kapag nag-utos na ng kusada ang ating pinakamahal pa ni Yesu Kristo, amin na mahal, wala nang po pwedeng kausapin ng ating minamahal kinikalibang lista. Kailangan nasa loob na po ng kwarto. Sa lugar na minsan gubat pa, hahanapin ang lugar na talaga mapag-isa upang makipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon. Mag-aayon, hindi kakain, iiyak sa ating mahal na Panginoon, luluhod sa ating mahal na Panginoon para magdala ang ating mahal na Panginoon ng mga kaluluwa sa kanyang paanan pag may krusada na. Marami ngayon mga minamahal ang galing bla 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 bla. Walang sakripisyo. Walang pag-aayuno. Hindi alam ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. You cannot cast out demons without prayer and fasting. Yes. Amin na mahal. Hindi makas out ang demonyo. Pagtawanan ka. That's right. Abay, mahirap na trabaho yan. Amin na mahal. Mag-ayuno. Doon sa Talipaw Sulo, napakahirap, amin na mahal. 140 days yung inabot ng fasting ng ating minamahal ginigalibang lista para mapalaya ang mga bihag. That's right. Para mahipo ang puso ng mga terorista. Amin na mahal. Beloved Muslim brothers, Abu Sayyaf Group. Hindi po basta-basta amin na mahal. Demons ito, legions of demons, amin na mahal. Kailangan ito between life and death. Amin na mahal. Kaya umabot ng 140 days. That's right. Fasting. Alam niyo po bang fasting, amin na mahal? Hindi po oras ang pinag-usapan dito. Araw. Maraming araw, amin na mahal. Hindi lang basta hindi kakain, kundi kasama po dyan ang pagpupuri, pananalangin sa ating mahal na Panginoon. Amin na mahal. Hindi lang basta hihiga. Iba, amin na mahal. Ang trabaho ng propeta ng ating mahal na Panginoon. Yes. He humbled himself, amin na mahal. Kung anong ginawa ng ating pinakapinakita, ang halimbawa ng pagpapakumbaba, pagsusugo ang ating mahal na Panginoon nang hindi makasunod sa kanyang kalooban. That's right. Amin na mahal. Kinakailangan like father, like son. Yes. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Kung ano ang nagsugo, siya rin po ang sinugo. Amin na mahal.
Ikaw nga, sabi nga po di sa Banal na Kasulatan, bilang tao, ang ating mahal na Panginoong Jesus, Son of God, ang nagsugo, God the Father, amin na mahal, pero siya rin yun. Amin na mahal, nagkatawang tao lang. Pero sinasabi ng ating mahal na Panginoon, nagsugo sa akin ang Ama. Magsusugo ba ang Ama ng hindi karapat-dapat? Amin na mahal. Natural lang isusugo niya yung susunod din at magpapakumbaba sa kanyang kautusan, amin na mahal. Ha? Kaya buong pagpakumbaba, Philippians chapter 2, verses 3 up to 7. Amin na mahal. He was stripped of all glory and majesty, power. Amin na mahal. Nung bumaba ang ating mahal, he was a servant. Yes. Amin na mahal. Wala siyang alila, amin na mahal, utusan niya, ito gawin mo, ito gawin mo. Hindi po, amin na mahal. Ang ating mahal na Panginoon, siyang gumawa lahat. Hindi inutos ng ating mahal na Panginoon ang pagliligtas ng mga tao sa mga anghel o sa mga propeta o sige, punta kayo roon. No. Mismo, nagkatawang tao ang ating mahal na Panginoon. Amen. Para siya mismo ang maghain ng kanyang sariling buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Amin na mahal, ating basahin. Dito po sa mga tiga Pilipos, Kabanatang 2, Talatan 3 hanggang 7. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalo-palo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat siya'y nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkakamatay niya sa Diyos, kundi pagkos hinubad niya ito at ang anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Amen. O, mami na mahal, naging alipin. Mami na mahal, he became our servant. Kaya nga dito sabi dito, wag ninyong gawin ang anuman sa pamagitan ng pagkampi-kampi o pamagitan ng pagpapalalo. Yung pagmamataas ba? Yes. Mami na mahal, arrogance, pride goeth before a fall. Pride goeth before destruction. Bago ang kapahamakan, kapalaluan muna, pagmamataas. Amin naman, kaya nga ang ating mahal na Panginoon, he resisted the proud. Amin naman, but giveth grace unto the humble. Yan ang pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Yan ang itinataas ng ating mahal na Panginoon. Proverbs chapter 22 verse 4. By humility and fear of the Lord are riches, honor, and life. Yeah. Amin na mahal. Kung ikaw'y magpakumbaba, ano pong ayong aanihin? Kawikaan 22:4. Sabi po natin, mami na mahal. Dito po sa mga Kawikaan, Kabanatang 22, Talatang 4. Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Oh, hallelujah. Abay, dadaan po tayo sa proseso, mami na mahal. Bigla ka bang maiaangat, mami na mahal? Yun ang hinahanap minsan ng tao eh. Shortcut. Mami na mahal. Gusto agad. One click. That's right. Amin na mahal. Kaya maraming nadadaya eh. Maraming naluluko eh. Oh, di ba? May mga scam, makikita nyo po yan. Bakit ang daming taong naluluko? Kasi gusto nila easy money. That's right. Ayaw na lang maghirap eh. Ayaw na lang dadaan sa proseso. Amin na mahal. Gusto ka agad-agad. Andun na agad sa taas. Yeah. Kung gano'n ang tao, amin na mahal, sasabihin po namin sa inyo, hindi yan ang paraan ng ating mahal na Panginoon. Bago ka itaas, dadaan ka muna sa baba. Paano ka pang itataasin? Nandun ka sa taas. Ang tendency niyan, mami na mahal, dahil nasa taas ka na, ibababa ka ngayon. That's right. Kailangan ibaba muna, amin na mahal, bago ka itaas ng ating mahal na Panginoon. Tignan niyo po ang resulta, amin na mahal. Dahil ang ating mahal na Panginoon ay nagpakumbabang lubos. Amin na mahal. Ang pong sabi, John chapter 12 verse 32. Dahil sa pagpakumbabang lubos. Amin na mahal. Basahin po natin. Dito po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 12, Talatang 32.
At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Amen. Amen. If I be lifted up, I will draw all men to me. Yes, amen. Amin na mahal. Yung pala ang paraan upang ating mahal na Panginoon ay magdala ng mga kaluluwa. Kaya ang ating minamahal ginigalibang lista, nakita sa banal na kasulatan kung anong paraan ang dapat gawin para mga tayo lalapit sa ating mahal na Panginoon. Amin na mahal. Pagpakumbaba. Amen. Amin na mahal. Pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, extreme sacrifice with prayer and fasting. Amin na mahal. Ha? Hindi nag-aalinlangan. Walang takot, walang agam-agam. Pag inutosan ng ating mahal na Panginoon, go! Ang sabi ng ating minamahal ginigalibang lista, here I am, Lord, send me. Yes. Paminamahal. Hindi ba tulot? Marami po ngayon katulad ni Jonah. Yes. Amin na mahal. Pag sinabing go, mahal na Panginoon, mukhang mahirap dyan sa lugar na yan. Gusto ko dito lang sa medyo, sa patag lang. Amin na mahal, walang maliligtas yan. Subalit kapag sinabi ng ating mahal na Panginoon, kahit buhay pa, ibuwis mo, para lang maluwalhati ang banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon, He will draw all men to me. Amen. Hallelujah. Kaya marami po ngayon maminamahal, nangangaral, sige ang pangaral, subalit walang pagpakumbaba, walang pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ano pong nangyayari? Wala rin pong nangyayari. Amin na mahal. Hindi rin makaakay ng kaluluwa sa paanan ng ating. Ibig sabihin na makaakay ang kaluluwa. Ang mga tao po ay magbabago. Yes. Hallelujah. Amin na mahal. Saan ka makakita? Marami nga. Pero wala namang nagbabago. That's right. Walang himala. Walang kapangyarihan ng Diyos. Amin na mahal. Kaya nga po, ngayon nare-realize na po ng marami. Kailangan natin ng Jesus Miracle Crusade. Yes. Amen. Hallelujah. Amin na mahal. Talagang sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon, dahil nandito ang totoong propeta ng ating dakilang Diyos, amin na mahal, na itaas ang banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon, may resulta ang pangangaral ng salita ng Diyos. Abay, kinukulang na po tayo ng mga manggagawa. Kinukulang na po tayo ng preachers. Mga minamahal, kami nga po nagugulat Ha? Sa Panginoon, mga minamahal. Iba't ibang mga bansa ang nangangailangan ng maraming mga manggagawa para ipangaral itong nag-iisang ebanghelyo. Sa banal na kasulatan sinabi, and this gospel shall be preached throughout the world. Ang minamahal, Matthew chapter 24. Amin na mahal. Binigay ba ito sa lahat? Lahat ba ay pwedeng mangaral? Amin na mahal. Gusto nga na po natin, lahat ay pwedeng mangaral para matapos na at magbalik ng ating mahal na Panginoon. Kaso hindi po Kinakailangan dumaan sa proseso. Amin na mahal. Anong proseso? Abay, lubos nagpagpapakumbaba. Yes. Amin na mahal. Matthew chapter 24 verse 14. And this gospel, basahin po natin, amin na mahal. Ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 24, Talatang 14. At ipangangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Amen! Amen. Ipangangahelyong ito. Hindi kung saan-saan lang pinulot na Ebanghelyo, amin na mahal. And this gospel, anong klaseng gospel? Nag-iisang gospel. Ito po yung gospel na sinasabi, may kapangyarihan ng Diyos. Yes. Gagaling ka, malutas ang problema mo, magbabago ka. Amin na mahal. Ang kapangyarihan ng ating mahal, ikaw mismo manalangin sa may karamdaman, gagaling. Ikaw mismo mag-cast out ng masamang espiritu, lalaya sa masamang espiritu. Hindi puro salita yan, amin na mahal. Marami rin po ngayon nagpapalayas daw sila masamang espiritu, hindi man totoo Yes. Kaya nga po sabi ng ating mahal na Panginoon, pagdating ng paghukom, magsasabi nila, di ba mahal na Panginoon, palayas din kami ng masamang espiritu sa pangalan mo Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, lumayas kayo. Hindi ko kilala. Ye that do iniquity. Naratili sa kasalanan. Paano ka magpalayas sa masamang espiritu na natili ka sa kasalanan mo? That's right.
Amin na mahal? Aluloko. Pati ba naman ang mahal na Panginoon, lulukuhin pa? Ha? Sasabihin, mahal na Panginoon, dyan ako sa langit. Hindi ba nagpalahit sino ko masamang espiritu? Naggumawa rin kami mga makapangyarihang gawa sa pangalan mo. I never knew you. Sabi ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Sinungaling. Hindi man totoo eh. Hanggang salita lang na nagpapalaya sa masamang espiritu. Pero sa totoo, walang nangyayaring ganun. Hindi totoo. Amin na mahal. Pero dito sa Jesus, mayroong crusade, amin na mahal, nagaganap. Ha? Kaya ang sabi nga ng ating mahal na Panginoon, enter ye. Pumasok ka sa kaharian ng aking Ama. Nasunod mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pagtas sabihin nila, yung pagpapagaling sa diablo yan. Amin na mahal naman. Inutos nga ng ating mahal na Panginoon, heal the sick, cleanse the lepers. Lahat, may makaramdaman pagalingin mo sa pangalan ni Jesus. Amin na mahal, dito sa banal na kasulatan, pagkatapos sisirain naman nila ang salita ng ating mahal na Panginoon. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God. Yun lamang lubos na nagpakumbaba sa kalooban ng ating mahal at sumunod sa salita ng Diyos. Amin naman kayo po, amin na niya. Sa panalangin pagtanggap sa ating mahal na Panginoon Jesus, iniibig kayo lubos ang ating mahal na Panginoon. Ayaw ng ating dakilang Diyos may mapapahama kahit isa may namahal. Para sa inyong kaligtasan, para sa buong mundo. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Sa magitan ng panalangin ito, tumanggap kayo sa ating mahal na Panginoon Jesus. Amin na mahal. Hallelujah. Buong pagpakumbaba at pagsisisi sapagkat lahat amin na mahal. Hallelujah. Buong pagpakumbaba at pagsisisi sapagkat lahat ay nag-asala, walang matuwid, wala kahit isa. Sabihin niyo po, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Jesus. Ako po isang makasalanan at lubos po ako nagsisisi sa lahat na aking managawang pagkakasala sa iyo. Patawarin mo po ako, mahal na Panginoon. Tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari na aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo. Simula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen. O po, dakilan namin ang manarito po matao sa puso tumanggap sa iyo. Sa pangunang panalangin namin magkagalang-galang na Evangelista Will Destroyed Almeida, patawarin po sila. Isulat mo kalang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin po silang tunay ng Kristiyano sa puso sa kabat katotohanan. Tagbagmanan ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo rin po lahat ng kalmal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Ipatuloy ka ng kamay sa inyong radyo, mami na mahal. Ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman. At sa panguna po ng panalanggalang ng Evangelista Will Destroyed Almeida, manalangin po kami para sa inyo. Narito po, mahal na Panginoon, ang lahat ng amin ng mga kababayan, sa kala po mga kahiling mga prayer request. Tugulin mo sa imalang kapal ating sinasaway lahat ako sa mga espiritu ng karamdaman, problema, mga bisyo, cancer, leukemia, diabetes, ketong AIDS, cast out, in Jesus' name, be healed. Problems are solved right now in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon at patuloy aming panyaya po sa inyo, aming mahal na dumalo sa mga gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amin na mahal, patuloy sumubaybay sa programa at sa radyo at telebisyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Purihin ang ating mahal na Panginoon, pasamantala kami po ay nagpapaalam sa panguna po ng ating minamahal ginigalang ni Evangelista Will Destroyed Almeida, our beloved and Bolson Pastor, Miss Almeida, beloved children. We love you in the Lord. Our dearest Jesus loves you more and more. God bless you po, and good night. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved Lord, yung preacher, Blanco niya po na pangyanan po ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. At minsan pa po nais na aming minamahal ginagalang pa sa Evangelista Will Almeida. Kayo lang makong tito kapag naman sa Radio Bagos. Makadalo po mismo sa amin po mga balagaman dito po sa Metro Manila. Araw po ng bukas, ang ating General Worship 25 po tayo ng hapon. Araw ng Miyerkules 8 po ng gabi. Araw ng Biyernes 8:30 po ng gabi. Araw po ng mga Sabado. Araw ng bukas 25 po tayo ng hapon. At yan po 3 beses na dito raw sa KB Amorante Sports Complex sa Air Roses Avenue, Quezon City. Malapit po yan sa dating Pantrango Terminal. At ang ating din pong TV program, ongoing po rin po ngayon sa PTV for every Saturday, 11-12:30 po tayo madaling araw ng linggo. Ating radio program dito po sa Radyo 1, DZME 1570 sa niya po matalapitan mula Lunes hanggang Sabado. Alas 11 po tayo hanggang alas 12 po ng ating gabi. At tayo pinaka-live streaming po. Please log on to usstream.tv/channel/DZME Manila. 11-12 tayo ng ating gabi mula Lunes hanggang Sabado. At huwag niyo rin pong kaligtan natin pong nalapit na kursada dyan naman po sa lugar po ng Kaingin, Kawit, Cavite this coming June 2021, araw po na Sabado at Linggo sa ganun po alaw ng alas 5 po ng hapon.
Sa lahat po natin minamatinib ng mga kabayan na gamit po ng pagkabalat biyaya sa pamagitan natin TV and Radio program. Ang po mga donasyon na pwede pong ihulog sa ating pong JMC BDO Overview Branch 390-289-574 390-289-574. Ang ating naman po mga bilang tinapon sa mga nagnanais magkapanalangin for prayer and counseling 419-2019 419-2019 at 372-9194 372-9194. At lubin po natin dakilan Diyos sa buhay sa ganito pa rin pong oras at bilang muli tayong magkakapiling sa papawid. Subalit pansamantala sa pangunan dalangin po namin may mga ginagalang na Pastor Evangelista Will Almeida. Kami pansamantala nagpapalam. We love you so much, but our dear Jesus loves you more and more. And good night. Pressure's all around. Keep your spirit to the ground. You need someone. If your body is in pain and your health you can't regain, you need someone. If there were times that you have tried with all the strength you have inside, and it seems that you have failed, remember all the wounds He nailed, all the bitterness and grief. He'll give you peace and sweet relief. He is that someone that you need to find in Jesus. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagpapalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service.